Mali na naman daw ng kasinungalingan at kwento etong si Amy Marcos. Doon daw sa mga senators and congressman na boboto para nga ituloy ang impeachment case ni Sara Duterte. Meron daw doon or tinakot daw sila. Tinakot daw sila. May nanakot daw sa kanila at kung hindi daw sila bumoto nga na paboran ang impeachment case, ay kakasukan. Parang labo. Yung mga ganitong klaseng kwento talaga, bakit ba? Bakit ba kayong mga diehard naniniwala sa mga ganitong klaseng kwento? Galing pa mismo sa isang napakasinungaling na si Amy Marcos. Kwento mo yan, mahusay ka talagang umimbento ng kwento. Yan, buti na lang napapansin ko sa comment section. Tignan natin. Talagang ang sinasabi ng mga kababayan natin, ito ay chismis. Ito ay kwento na walang ebidensya naman. Diyan mahilig itong mga diehard. Ang daming kasinungalingan, wala namang ebidensya. Ang daming kwento, wala namang patunay na maipresenta. Ito ay tinatawag na kwentong barbero. The impeachment proceedings present evidence. Official bank records, videos documenting grave threat, and behavior unbecoming of a public servant. You present chismis. Chismis, etong mga ginagawa ngayon, etong mga nasa paligid ni Sara Duterte. Matakin mo pati yung kuno ay glitz ng bangko. Ngayon, yan ang kanilang dinadali. Yan ang kanilang pinapakalat. O meron nga bang nanakot? Kaya naging ganun ang boto ng mga miyembro ng Justice Committee. Meron ba sa kanilang tinakot? Mukhang wala. Mukhang ang totoong natatakot ay ang kampo ni Sara Duterte. Ayan. Papansin daw kayo. Ito ay chismis na wala namang ebidensya. Pwede nyo kasing i-mention kung sino yung nanakot, nag-threaten. Pwede nyo direktahin. At wag kayo sana na sa social media yung mga intent nyo na sa social media magsalita, sa media magsalita. Ang rason niyan ay dahil wala kayong ebidensyang maipakita. Puro kwento lang. Puro gawa-gawang kwento. Para Para kayo ay makalusot. Para kayo ay makasurvive sa inyong mga political career.